Tinatayang aabot sa $1.2 trillion ang kakailanganing halaga sa pagbuo at pagpapatakbo ng Golden Dome Missile Defense System ng Estados Unidos sa loob ng 2 dekada. Mas malaki ito kumpara sa orihinal na $175 billion na inihaing halaga ni US President Donald Trump para sa proyekto. Lumabas ang bagong estimate mula sa Nonpartisan Congressional Budget Office o CBO na nagsabing mahigit $1 trilyong na ang kakailanganin sa mga interceptor system at space-based missile warning technology. Ilang araw matapos makabalik sa White House noong Enero, inihayag ni Trump ang plano para sa Golden Dome na layong kontrahin ang mga next-generation missile at aerial threats. Nais ng White House na makabuo ng sistemang kayang tuklasin, harangin at pabagsakin ang mga missile mula sa kalawakan o sa karagatan man. Nakabatay ang konsepto nito sa multi-layered missile defense system ng Israel na mas kilala bilang Iron Dome na ginamit laban sa mga pag-atake ng Iran at mga kaalyadong grupo nito. Pero sa kabila ng plano, nagbabala ang CBO na posibleng hindi pa rin sapat ang Golden Dome kung mahaharap ang US sa sabay-sabay at malawakang missile attack mula sa mga malalaki at makapangyarihang bansa tulad ng Russia o China. May pagdududa rin ng ilang opisyal kung kayang protektahan ng isang sistema ang buong teritoryo ng United States dahil sa lawak nito at sa patuloy na pag-unlad ng mga modernong sandata ng mga rival countries. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang pagpopondo ng Washington sa proyekto. Kamakailan ay naaprubahan na ng US Congress ang halos $24 billion para sa missile defense initiatives sa ilalim ng malaking tax at spending package ng mga Republican. Noong nakaraang buwan, nakakuha rin ng kontrata ang SpaceX at Lockheed Martin na umabot sa $3.2 billion para sa pagbuo ng mga space-based missile interceptor prototypes para sa Golden Dome. Samantala, binatikos naman ng ilang Democrat lawmakers ang proyekto at tinawag itong malaking pabor lamang umano sa mga defense contractors na sagot ng mga American taxpayers. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.